Fixer sa paligid ng LTO, shortcut na pwedeng magdulot ng malaking problema. Isa sa mga matagal ng problema sa ating sistema ay ang presensya ng mga fixer. Kahit paulit-ulit na ipinagbabawal at binabalaan ng mga otoridad ang mga kapatid nating motorista, mayroon pa ring nabibiktima ng mga fixers. Paano ba kumilos ang mga fixer? Karaniwan po, lalapitan ka at mag-o-offer ng serbisyo o madaling proseso. Sasabihin sa'yo, mapapabilis nila ang proseso at may iba pang nangangako na makakakuha ka ng lisensya kahit hindi ka na dumaan sa tamang proseso o kahit hindi ka pumasa sa mga kinakailangang examinations o practical driving tests. Ngunit, tandaan po ninyo, kapag may taong nagsasabing kaya niyang lampasan ang proseso kapalit ng pera, malaking red flag po yan. Bakit marami pa rin nabibiktima? Dahil gusto ng ilan ng mabilisang proseso. May iba namang hindi alam ang tamang requirements, kaya umaasa sa fixer. Pero ang katotohanan, mas mahal pa ang binabayaran nila kaysa legal na proseso. At higit po sa pera, mas malaking problema na hindi na tayo magkakaroon pa ng lisensya na napakahalaga para sa pang-araw-araw nating hanap buhay, lalo na po kung tayo ay may pamilya. Kaya naman, sikapin po natin na huwag tayong mabiktima at magtiwala sa mga fixers na nasa paligid ng LTO. Lilinawin ko po, kapag nagpaloko tayo o dumulog tayo sa mga fixers, maaaring humantong ito sa mas malaking problema. Ano po yon? Kanselasyon ng ating lisensya at hindi na tayo pagkakalooban pa nito ng LTO. Paalala, kaya kung may lumalapit sa inyong fixer, iwasan na lamang ninyo at huwag magpaloko. Banggitin ko lamang po sa inyo na sana ay huwag ninyong danasin din ang katulad ng dinanas nila. Mayroong lisensya, nung magre-renew, lumapit at nabiktima ng fixer habang ginagamit niya ang kanyang lisensya. At syempre, minsan hindi na iwasan natin ang paglabag sa traffic rules and regulations. Nahuli siya ng LTO at doon po na-discover na fake ang kanyang lisensya. Dahil dito, nahirapan po kami at hindi ko na siya natulungan pa dahil paano natin ipagtatanggol kung talaga namang fake ang kanyang lisensya. Napakasakit po na dati mayroon siyang lisensya na maayos pero dahil sa fixer, dahil nagtiwala siya, lumaki ang problema at hindi namin po siya natulungan. Sana wag po ninyong danasin yan dahil paulit-ulit ko pong sinasabi, kami po ay narito para maghandog at ipagtanggol kayo. Pero kung mali kayo, wala po kaming magagawa dahil ang ating pamantayan, basta tama, kampi-kampi tayo. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang shortcut ngayon, maaaring maging malaking problema bukas. Kung legal kang motorista, legal din dapat ang iyong lisensya. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire. Katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe.